Breaking news mga kabayan, Saudi Arabia kumilos na laban sa Israel. Nagsanib puwersa na nga ang mga Arab and Muslim countries para tuluyan ng pabagsakin ang Jewish state. Iran-supported group na Hezbollah ng Lebanon at Houthi ng Yemen nagpaulan ng ballistic missile at daan-daang mga rockets sa Israel. Samantalang bilang ganti, United Kingdom at United States nagsagawa ng malawakang pag-atake sa Yemen. Houthi rebels agad namang nagbanta na bobombahin ang Amerika bilang retaliation sa ginawa nitong airstrikes. Ako po si Mimi and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tinatayang hindi bababa sa 165 rockets ang pinalipad ng Lebanese group na Hezbollah sa bahagi ng northern Israel noong November 11. Ayon sa Israel Defense Forces, 50 sa mga rockets na pinalipad ng militanteng grupo ay patungo sa Galilee at karamihan sa mga ito ay nagawa nilang ma-intercept. Dagdag pa ng Israel military, tinarget din ng nasabing grupo ang Carmel area at mga kalapit nitong bayan. Agad namang inamin ng Hezbollah na sila ang nasa likod ng sunod-sunod na pag-atake sa Israel at sinabing tinarget nila ang mga training facilities ng Paratroopers Brigade ng IDF. Sa parehong araw, 90 rockets naman ang pinalipad ng grupo patungo sa Haifa port. 80 sa mga rockets na ito ay na-intercept ng Israel, subalit ang iba ay matagumpay na nakapasok sa kanilang teritoryo. Bilang counter-attack naman ng IDF, sinabi nila na nagawa nilang wasakin ang mga rocket launchers na ginamit ng Lebanese group sa pamamagitan ng mga drone strikes. Ayon sa Lebanon's Health Ministry, tinatayang 11 katao ang nasawi sa ginawang drone strikes ng Israel sa southern towns ng Lebanon. Kasabay ng pag-atake ng Lebanese group, nagpalipad naman ng ballistic missile ang isa pang Iranian-supported group patungo sa Israel. Ayon sa report, tinarget ng missile ng Yemen-based group na Houthi ang Nahal Sorek military base ng Israel. Sinabi ng Houthi military spokesperson na precise ang kanilang ginawang pag-atake na nagdulot ng malawakang sunog sa targeted areas. Gate naman ng Israel, nagawang ma-intercept ng kanilang Air Force ang isang projectile na nagmula sa direksyon ng Yemen. Hindi daw ito nagkaroon ng malaking impact sa Israel, subalit ang mga shrapnels ng intercepted missile ay nagdulot ng sunog sa Beit Shemesh kung saan ito bumagsak. Bukod sa dalawang grupong ito, isa pang proxy ng Iran ang di umano'y nagsagawa din ng mga pag-atake sa Israel sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa Islamic Resistance Group ng Iraq ng mga pro-Iranian factions, sila ang responsable sa 4 na drone attack sa mga vital targets sa loob ng Israel noon ding November 11. Sa kabuuan, 8 drone strikes ang sinasabing isinagawa ng Iraq-based group. Ang statement na ito ay matapos mag-anunsyo ang Israel na pinabagsak nila ang ilang mga UAV drones sa labas ng Israeli airspace. Matapos namang pumutok ang balita hinggil sa series of attack ng iba't ibang Iranian-supported group sa Israel, inireport naman ng Al Masirah TV na affiliated sa Houthi na nagsagawa ng series of attacks ang United Kingdom at United States sa loob mismo ng Yemen. Sa report naman na inilabas ng Pentagon, sinabi nito na nagsagawa sila ng series of airstrikes at tinarget ang advanced weapons facilities ng Houthi rebels. Dito daw inimbak ng militanteng grupo ang mga armas na ginagamit ng mga ito para targetin ang mga militar at sibilyan na dumadaan sa international waters katulad ng Red Sea at Gulf of Aden. Ang UK at US ay tuloy-tuloy na nagsasagawa ng mga airstrikes sa Yemen mula pa noong January 2024 para pigilan ng Yemen-based group sa ginagawa nitong pag-atake sa mga Israeli-linked commercial ships na dumadaan sa Red Sea. Kontrolado ng rebeldeng grupo ang malaking bahagi ng bansang Yemen, kabilang na ang Sana, nakabisera nito.
Ang grupo ding ito ay nagsasagawa ng missiles and drone attacks sa Israel bilang pagpapakita daw ng suporta sa mga Palestinians. Dahil naman sa naganap na pag-atake mula sa Estados Unidos at United Kingdom, agad namang nagbigay ng matinding warning ang Ansar Allah movement na sisiguraduhin daw nilang magsasagawa ng pag-atake laban sa United States bilang retaliation sa ginawa nitong airstrike sa Yemen. Samantala, Saudi Arabia at iba pang Arab countries sa Middle East nagsagawa ng isang matinding hakbang para pabagsakin ang Israel. Bilang leader sa ginanap na Extraordinary Arab and Islamic Summit sa Riyadh, itinutulak ng Saudi at iba pang Arab countries ang pag-freeze sa membership ng Israel sa United Nations dahil sa patuloy pa ding paglala ng kaguluhan sa Gaza at Lebanon. Ang panukalang ito ay magpapakita di umano ng mas matinding response sa nagaganap na Israeli aggression sa Middle East. Dito nga ay nagkasundo at pinagtulong-tulungan ng mga Arab and Islamic countries ang State of Israel sa pamamagitan ng pagkondena sa pinakamataas na antas sa mga malalang krimen na di umano'y ginagawa ng Israel sa kasagsagan ng digmaan. Sa ipinasang resolusyon ng summit na ito, hinihimok nila ang United Nations Security Council na obligahin ng Israel na itigil na nito ang gera at tanggapin na ang ceasefire agreement. Bukod dito ay hinihiling din ng grupo sa UN Security Council na utusan nito ang lahat ng bansa, partikular na ang United States at iba pang Western countries na iban o itigil na ang pagpapadala ng mga armas sa Israel na ginagamit lamang daw nito sa patuloy na paggawa ng krimen. Ang summit na ito ay dinaluhan ng 50 leaders mula sa iba't ibang Arab and Islamic countries na naglalayon ding suportahan ng Egypt-Qatar mediation na hinihimok nga ang Israel na pumayag na sa ceasefire agreement. Panawagan din ng summit na ito ang patuloy na pagsuporta sa Palestine at pagbibigay dito ng access at full membership sa United Nations. Sa pulong na ito ay direktang kinundina ni Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman ang tinawag nitong genocide na ginagawa ng Israel laban sa Palestinians. Sinabi din nito sa international community na hikayatin ng Israel na tigilan na ang mga pag-atake sa Iran. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like na din ang ating mga videos bilang suporta. Muli ako si Mimi at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.